Dito tayo ulit sa likod ng kotse nagbe-brake. Magandang umaga po. Reggie po pala uli sa mga hindi po nakakilala. Yun, ano ka ba? 10 o'clock Tuesday, April 30. Ang bilis ng panahon, no? April 30 na agad, last day ng April. Anyway, ito ang buhay ng buhay ko as a healthcare aide dito sa Winnipeg. At by the way, nga pala, yung pinost ko isang araw, nagpapasalamat ako at may nag-comment. Hi sa'yo, Solo Flight 1975. At siya pala isang healthcare aide din sa BC. Sinasuggest niya na maganda raw ang bigayan doon. Maganda rin daw yung mga benefits. At saka iba raw talaga pag sa government. Tsaka maganda rin open overtime daw. So yun, actually Solo Flight, nasa process ako ng pag-acquire nung BC Care Aid Registry. Kasi nga isa yun sa kailangan mo bago para ka makapag-work sa BC, yung BC Care Aid Registry. So nagmo-module na ako ngayon. Tinatapos ka kasi marami yung dapat kong gawin. 12 hours hindi ko na makain lahat na pusin isang araw. Tapos ang maganda nito, ang dami na sumagot ng mga agency, mga in-applyan ko. So yun, 4 na agency na halos ang sumagot sa akin. So marami akong pwedeng pagpilian, di ba? Kung saan ako pwede mag-work. Kahapon hinausap ako dito sa facility namin. At nalaman nga nila na ako'y may planong umalis. Medyo yung mga bosses, yung mga matataas na boss, kinausap ako at kinukonvince na wag ako umalis. Oh yeah, Halika, sama ka sa vlog ko. Ito. Say hi, Ate Norma. Say hi sa vlog ko. Hello. Hi vlog. Okay na, babayaran ko na. Babayaran mo na? Oo. Okay nga, saglit lang ha. Kasi may binili ako sa kanya. Babayaran ko muna, patayin ko muna to. Ayun, binayaran ko muna kasi may binenta siya sa akin. Bumili ako. Anyway, balik tayo. So, kinausap ako ng mga boss ko at sinabi na ano ba pwede nila ibigay or gawin para mag-stay ako. Kasi plano kong sige. Actually, isa sa mga kinukonsider mo syempre yung mga maayos at mga tao, diba? So nagkataon na napakaswerte ko kasi yung mga preceptor ko, yung mga tao nagturo sa akin, they're very very nice. Kaya sila Kim, sila Ate Evelyn, yan. Pati yung mga nasa management, sila Katrina, sila Ate Gloria, yan. Talagang they're very nice. Talagang mababait as grabe. Talagang isa sa mga i-consider mo kaya gusto mo mag-work dito kasi talagang napakababait ng mga tao. Wala akong masabi talaga. Kaya kaya lang, of course, syempre hindi naman tayo dito para dun lang, di ba? Dito tayo para mag-work talaga to make money. Nagkataon lang kasi medyo very low sila sa compare sa minimum, kumbaga. Kaya doon ako medyo na disappoint na ko. Kaya sabi ko, kailangan ko muna mag-change sa strategy kasi nga wala akong idea, wala akong background dito, wala akong experience dito sa gantong So gusto ko muna mag-try ng kung ano yung mga dapat. So mag-travel muna sa north, ganyan, mag-agency muna kasi sinasabi nga nila na Reg, sabi nga nung yung DOC namin na matagal na siya sa pagta-travel, 7 years na. Ang nakita niya ang downside nun is yung wala kang araw benefits, wala kang premium, walang seniority pagdating sa mga overtime, ganyan. Tapos wala kang proteksyon sa union, sabi niya gano'n. So yan na, binasi ko, kumbaga tinignan ko lahat yung pros and cons. Tapos nakita ko, sabi ko, hindi ko naman para alisin din yung mga kailangan meron ka rin kahit paano mga regular dito. So titingnan ko lahat yan kasi mahirap kasi yung
Gusto ko ako kasi yung tao na mas gusto ko magsisi sa tao, sa bagay na ginawa ko, di ba? Kaya sa bagay na hindi mo ginawa. Baga, gusto ko i-try. And then, doon ko na lang pag-isipan o magdidesisyon kung talagang mas maganda yun. No? So ngayon, talagang gusto kong gumawa na mas ng pera talaga. Kasi si Maribel, yung kaibigan ko, nag-work siya 13 days lang, kumikita siya ng almost 3.5, di ba? Yun yung mga kumbaga, meron naman dito, yung kanina, dumaan. At 2.7 siya, kasi dalawang facility pinagtatrabaho niya. Tapos 1.4, kumikita rin ng malaking pera. Kumbaga, kaya lang sa kanya naman, wala siyang off. Yung kay Maribel, 13 days lang. Tapos uwi siya dito, mag-off siya ng mga 1 week. Tapos babalik siya. So kung titingnan mo, kung babalansin mo, halos parehas lang din yung kinikita. Pero yung isa may off. Ngayon, kung pag-isipan natin yung benefit naman, pwede naman siya, pwede ka naman kumuha ng sarili mo kung baka tutusin Bumili ka ng mga Blue Cross dyan. Tapos na may mga dental tsaka health benefit. At pagdating sa pension, mag-ipon ka na ngayon. Kasi ako, alam niyo naman, galing ako sa di ba? Kumbaga hindi ko inaalis yung license ko sa distributor ng financial product. So, until now, maintindihan ko yung mutual funds. So, kailangan maglagay lang ako ng 500 to 1,000 every month. Mari-reach ko yung So, mas matindi pa sa pension yun. Kumbaga, ang plano ko talaga, once na ma-reach ko yung goal ko, yung target goal ko na pera, I'll let that money work for me. Yun kung talagang ma-reach mo. But hopefully, sana ma-target, ma-reach ko. But anyway, yun, kagandahan. Kasi nga, kumbaga, isa sa mga nakita ko dito, bago ako. Iba-iba kasi nga ang style nila, iba-iba yung mga strategy. Marami talaga ako nakita sa school na talagang sasabihin nila sa school ganito, pero in reality, talagang ibang-iba. Sa mga nagpaplano wala namang masama doon, basta importante lang is walang bulilyaso, wala kang gagawing basta lahat alam na nasa paligid mo yung makasama mo. Yung simple na lang yung pagle-lift. Kailangan ng dalawa. So isa magdidiskarte mo lang para magkaroon ng kasama ka is yung i-prepare mo na lang para mabilis. Tapos pagdating kasi nga yung unit namin talaga super busy. So pag medyo hindi maganda yung kasama mo, talagang hindi kayo parang hindi kayo naglalaro na maganda. Kumaga sa basketball ang gulo. Pero yung team namin nila Ate Evelyn King, ang bilis, ang galing. Si Ate Evelyn, grabe, sobrang bilis. Ang bilis na tsaka ang ganda gumalaw. Kumaga alam niya yung saan siya pupunta talaga. Yun, kaya pagka tag-main mga lift, prepare ko na pagdating niya, o at least tataas na lang, dalawa kayo, diba? Marami ka madidi nun. Kasi pag ginawa mo talaga yung by the book na kailan dalawa kayo all the way hanggang sa magsimula, nako, matatagal. Pero kung prepare mo na yung tao, itataas mo na lang. Doon yung kailangan dalawa kayo. Mahirap kasi magbaka sakali, baka may mangyari. Pero ng isang pasyente talagang, ewan ko ba, inaalagaan ko yun. Isang araw nagkaroon ng parang matinding sabi na laglag daw sa tub, pero grabe, sobrang laki na nga tama rito sa hita, talaga namamaga. Wala ako nung off ako nun So talagang pagka may nakita ka talagang mga kakaiba, report mo agad kasi mahirap na. Ganun pala talaga rito. So sinabihan ako ni Kuya Danilo, talagang yung nurse dito, na kailangan, sabi niya, pag may nakita ka, report mo agad para at least hindi ka mapuputukan. Kaya konting lang, mga scratches, yung mga ganyan. Kuya, hindi ko to nakita kahapon, parang bago to. Ine-report ko agad. Kanina nakakita ko bukol dito. Kasi lagi ko sinusuklay yung babae. Pagka sa umaga kasi
nililinisan ko siya ng mukha, ganyan. Tapos binabasa ko yung buhok ng towel para medyo sumunod yung buhok. Tapos pagkapa akong ba't para may buhok. Kumbaga, pag araw-araw mo ginagawa, nakakita mo yung pagkakaiba. Kaya minsan kapain yung lagi yung ulo. Baka may mabukol. So yung katoon, bago ko pala suklay, napakapa ako na ang laki dito. Ay tatago sa buhok eh. Buti na lang kamo, hindi ko pa nasusuklay kasi baka memya o anong mga di ba? So yun, ni-report, pinicturan. Mahirap na kasi baka memya makita pa na iba. O ba't anong nangyari? Sa'yo pa maputukan, di ba? So lagi, ganun pala talaga lagi dito sa ganitong business. Hanggat maaari, report para at least pag naka-report, at least hindi ka para kasi nga buhay ng tao ang inaalagaan mo. Hindi basta-basta, hindi naman to gamit eh. Kaya buhay, dahil may mga pamilya, ang mga pamilya nila, tiwala sila dalhin dito. So nagtitiwala sila na mga taong nag-aalaga is maayos, diba? Tama yung sabi nung nag-orient kami. Sabi nila, treat your resident as your parents, diba? Kaya ako, sa totoo lang, talagang nung sinabi nila kumbaga nung narinig yun, bago ko pala marinig yun, talagang yun ang ginagawa ko. Kasi inisip ko din paraan ko para matulungan ko yung mga magulang ko. Kumbaga, nandito ako, nandun sila sa Pinas, hindi ko sila naalagaan. Medyo nasa edad na rin sila, di ba? Lalo na yung mami ko na nasa malayong lugar, di ba? So sabi ko na lang na ito yung paraan ko para maalagaan ko yung mga magulang ko. Kaya pagka nililinisan ko, talagang linis talaga, hindi yung basta linis lang. So nga gusto mo para bang magulang mo sila, di ba? Ako napansin ko hindi sila masyado yung mga perceptor ko, hindi sila masyado naggugupit ng kuko kasi natatakot. Ayaw nila makagupit. Kaya tinatawag nila. Kasi ako nakita nila na madalas ako maggupit ng kuko. Tapos ginugupit ako sila mismo. Sila mismo ginugupit ako ng kuko. Tapos ngayon, every time na merong tinatawag na, Reg, ikaw na maggupit nito. Baga, yun ang isa sa mga para bang nagkaroon ako ng skill ngayon na magaling ako, nakakapaggupit ako ng kuko na ibang tao. Nakakatuwa nga. Dito talagang ma-experience mo lahat. Sabi ko walang niya. Lahat mahawakan mo talaga. Sabi ko walang niya. Pati bayag ng iba mahawakan mo. Lahat talaga. Ma-experience mo. Gano'n talaga pala sa ganitong business. Which is sabi nga ng kapatid ko, tanda mo, kada pahid mo, kada mo, isipin mo lang $10, $20 bawat. Kaya kung makasampu ka, di may 200 ka, di ba? Nawala yung aking takip. Sarap na ng panahon, kaya lang medyo malamig pa rin eh. Ang ganda na ng araw. Sarap dito sa labas. Five minutes lang, bilis talaga ang bilis talaga ng oras. Try nyo magbaon ng tubig at saka ng kape. Ako kasi mahilig ako sa iced coffee. Naglalagay na ako ng iced coffee dito. Kaysa bili ka ng bili ng Tim Horton, magkaano rin yun, $3, $4, you know. Tipid lahat. Hanggat maaari ako gumastos. Kasi talagang may gusto akong una makabayad ng utang, plus gusto ko talagang ma-reach yung target ko na amount. Na by the end of this year meron na akong ganito. Nakakasarap magplano, nakakatuwa. Talagang para bang ang dami mga little things na nakikita ko na para bang nagmamaterialize ngayon na hindi ko na-expect. Sabi ko ba parang okay parang nagkakaroon ng magandang resulta. Ayun. Anyway, dumating na truck, ang ingay. Patapos na rin naman ako, meron pa akong 3 minutes.
kung kayo umabot sa portion na to, maraming salamat. Pasensya na, medyo boring tong ano, basta at least nagbibigay ako sa inyo ng konting mga idea at mga saloobin. At hey Armanpreet, how are you? Which unit are you? No, I'm doing my vlog. You wanna say hi to my vlog? Say hi to my vlog. Hi. You're vlogging? Yeah. But it's in my language. Oh, okay. Yeah. Alright. Yeah. Which unit are you? Two? Oh, okay. Okay, see you around. Okay, maraming salamat po. At hanggang yun, tayo po'y kumain muna dito sa nakakita ko ng magandang spot dito sa facility namin. Sarap po. Medyo malamig eh. Kaya tawag dito ako kasi para medyo ng araw. Sa atin, pag nakabilad ka sa araw, sutog ka. Dito, okay lang. Naka-jacket ka pa. Siya, medyo malamig pa rin. Grabe. Kain po tayo. Kasi kanina, kinukwento ko yung kinausap ako ng mga amo ko. Boss ko, ayaw pa alisin. Pero, yun nga, sabi ko nga, gusto ko muna nasubukan muna lahat, agency lahat, pati yung punta sa iba't ibang lugar, lahat yan. Kasi nga meron dito kumikita ng medyo maganda. Tapos yun nga lang, dito siya, dalawang facility at saka tatlong facility pa siya, 2.7 at 1.4. So may araw na 16 hours siya kasi nagsasalubong yung niya, which is so kabilang banda, hindi nga na siya nag-travel, dito lang siya sa within Winnipeg. Pero syempre may downside yun, hindi siya nakapag-off. Ang sabi niya, ang off niya ay sick leave. So merong pros and cons kumbaga. Pero kahit paano may benefit siya sa parehas na niya, na pinapasukan niya. Yun namang sa kabilang banda, yung mga pagta-travel, wala kang benefits, pero medyo maganda-ganda naman din ang kita. Kain po tayo. Dahil nakasweldo ako ng unang beses dito sa trabaho ko na to, bumili ako ng cake kay Cindy. Si Cindy ay isa sa mga kilalang gumagawa ng cake dito sa Winnipeg. Talagang sobrang the best pa yata sa Red Ribbon yung paggawa nito eh. Try nyo po, kontakin nyo po si Cindy pagka nandito kayo sa Winnipeg. Kilala po yun, gumagawa ng cake. So ito ang buhay ng Helcaraid. Saglit na kain, balik kami sa trabaho. Actually dito sa facility namin, ang pinakamahirap na part yung umaga. Kasi gigisingin mo sila, pag bibihisan, ganyan. Pero pagkatapos nun, hindi na masyado. Pagkakain, siyempre may mga pagpapalit ka ng brief, kaya pagkatapos nun, maluwag na. So yung yun ang part na mahirap sa days, yung yung pagpe-prepare sa kanila ng pagkain. Yung pagkain ng damit. At lalo na pag bagong gising, kasi pupunasan mo pa yung mga mukha nila, bihisan mo sila, tututbasan. So paano kung ginagamitan pa ng mga lift? Kaya ang hirap, di ba? Yung unit namin ang pinakamahirap. Ang daming mga nililift na tao. Tapos marami pa makikipag-away. O minsan marami kang dadaanan ng mga iba-iba kasi ang mga moods nila. May mga araw na okay mood sila, minsan may mga araw naman nakikipag-away sila sa'yo. So talagang iba-iba yung sitwasyon sa ibang sa ibang matibang araw. So yun ang buhay na nakikita ko dito sa gantong
career. Kasi sa maganda ron, every day is a challenge pa rin. Kumbaga, oo, pare-parehas lang yung routine, pero hindi pare-parehas yung sitwasyon. So, kahit pa paano, kumbaga hindi ka maboboard. Kasi iba-iba yung challenge. Hindi ka para sa akin, kasi bago pa lang naman ako. May mga tao syempre, dahil matatagal na syempre, nandun na yung pagiging nababurnout sila. Sa ngayon ako, na-excite ako, tutusin. Hindi ko maintindihan yung magkakakita ko. Sa ngayon, ha? Kasi, pag nakikita ko yung mga pangangailangan nila, talagang gusto mo ayusin sila mabuti. Gusto mo maayos sila mabuti. Gaya nga na sabi sa orientation, treat nyo na para magulang nyo, parang gano'n. So, niisip ko, ganito yung sasaaling magulang ko to, ganito ginagawa ko, gagawin ko sa kanila. Ganda ng araw, oh. Last week, puro ulan yun. Tapos ngayon, maaraw na. Sarap na mag-barbecue sa labas. Actually, may dalan na nga ako mga picnic table dyan, tsaka picnic chair na natutupi. Kumbaga, anytime pwede ako mag-barbecue. Meron din akong barbecue na portable. Kaya anytime pwede akong pumunta at magluto ng hotdog. Masyado na parami yung kanin,